Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang misteryosong kahon na naglalaman ng negatibong emosyon at ang mga kakaibang pangyayari na dulot nito. Matapos ang isang aksidente, si Johnny ay nakatanggap ng kakaibang kahon mula sa kanyang psychiatrist. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, nagsimula ang mga kababalaghan sa kanilang bahay. Mga kalabog sa itaas, malamig na hangin, at isang doppelganger na nagbabanta sa kanilang buhay. Huwag kayong bibitaw dahil ang kwento ni Johnny ay magdadala sa inyo sa isang mundo ng takot at misteryo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Johnny at gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig sa kwento ko. Nakatira kami ngayon sa Quezon City. Dati kaming nakatira sa probinsya pero lumipat kami dito dahil sa trabaho ko sa Makati. Ako'y isang simpleng empleyado, nagtatrabaho sa isang opisina at may 2 anak na sina Ken at Fiona. Ang asawa ko ay matagal nang namayapa kaya't mag-isa kong pinalaki ang mga anak ko. Kahit mahirap, sinisikap kong maging mabuting ama sa kanila. Ang kwento ko ay nagsimula noong isang gabi, pauwi na ako mula sa trabaho. Pauwi na ako mula sa trabaho sa Makati, pagod na pagod sa buong araw ng pagtatrabaho. Habang nasa kahabaan ng EDSA, bigla na lang may sumalpok sa gilid ng kotse ko. Naramdaman ko ang matinding puwersa at bago pa ako makapag-react nawalan na ako ng malay. Pagmulat ng mata ko, nasa ospital na ako. Sabi ng doktor, nawalan ako ng kaliwang braso at may matinding pinsala sa katawan. 2 buwan akong ginugol sa ospital at bawat araw ay parang impyerno. Ang mga gastusin sa ospital ay nagpatong-patong at ang utang ko ay lumobo ng husto. Pag-uwi ko sa Quezon City, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ko magawa ang mga simpleng gawain tulad ng dati. Ang anak kong si Ken na nag-aaral pa sa kolehiyo ay tila napipilitan na tulungan ako sa lahat ng bagay. Pa, okay ka lang ba? Tanong niya, ngunit alam kong nahihirapan din siya. Pandin. Habang naglalakad papasok ng bahay, napansin ko ang mga tingin ng mga kapitbahay. Parang may halong awa at takot ang mga mata nila. Kaya mo yan, Johnny. Bulong ko sa sarili ko. Pilit pinapalakas ang loob ko. Sa bawat araw na lumilipas, parang pabigat ako ng pabigat sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko sila matutulungan, lalo na si Ken na may sariling mga pangarap at responsibilidad. Dahil sa aking kalagayan, nagsimula akong magpakonsulta kay Dr. Liza, isang psychiatrist. Sa unang session namin, dinagnose niya ako ng post-operative depression. Johnny, subukan mo itong kahon, sabi ni Dr. Liza habang iniabot sa akin ang isang maliit na kahoy na kahon. Ilagay mo dito ang lahat ng negatibong emosyon mo. Paano to gagana, Doc? Tanong ko, nagtataka sa kakaibang payo niya. Basta subukan mo lang, sagot niya, may halong ngiti sa kanyang mukha. Pagaman nag-aalinlangan ako, sinubukan kong gamitin ang kahon. Sa tuwing nararamdaman ko ang galit o depression, inilalagay ko ito sa kahon. Sa aking pagkagulat, nakatulong ito upang mapamahalaan ko ang aking emosyon. Unti-unti bumabalik ang tiwala ko sa sarili. Ngunit hindi ko alam na ang kahon na ito ay may kakaibang epekto sa aking buhay at sa aking pamilya. Matapos kong simulan ang paggamit ng kahon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aming bahay. Isang gabi narinig ko ang malakas na kalabog mula sa itaas. Akala ko'y may nahulog lang, ngunit walang tao sa itaas. Pa, narinig mo ba yon? Tanong ni Ken habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Tumango lang ako, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang narinig ko. Baka pusa lang yon, sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba. Nagsimula rin ang mga bahagi ng bahay na biglang lumalamig kahit pa mainit ang panahon. Bakit parang may multo dito?
Biro ni Fiona ang bunso kong anak, ngunit ramdam ko ang takot sa kanyang boses. Si Ken na nag-aalala sa kalagayan ko ay nag-imbestiga sa kasaysayan ng aming bahay, ngunit wala siyang natuklasang kakaiba. Pa, may napansin ka bang kakaiba sa kahon? Tanong niya isang gabi. Sinuri ni Ken ang kahon at napansin ang kakaibang bigat at amoy ng nasunog na langis ng makina. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kahon, ngunit nararamdaman niyang may mali. Isang gabi nakita ni Ken na nanonood ako ng static sa TV sa kalagitnaan ng gabi. Pa, anong ginagawa mo? Tanong niya, ngunit hindi ko siya sinagot. Kinaumagahan, hindi ko maalala ang nangyari. Pa, bakit ka nanonood ng static kagabi? Tanong ni Ken, ngunit hindi ko alam ang isasagot. Siguro pagod lang ako, palusot ko, pero sa loob-loob ko, alam kong may mali. Paulit-ulit na nangyari ang mga ganitong insidente. Pa, kailangan na nating mag-usap, sabi ni Ken isang gabi. May kakaiba sa'yo. Naging hindi mapakali ang pamilya, ngunit sinubukan nilang ipaliwanag ang mga pangyayari sa lohikal na paraan. Baka stress lang ito, sabi ni Fiona, ngunit alam naming lahat na hindi ito normal. Habang tumatagal, lalong nagiging kakaiba ang kilos ko. Parang may ibang personalidad na lumalabas sa akin. Pa, kailangan na nating humingi ng tulong, sabi ni Ken. Ngunit hindi ko alam kung sino ang makakatulong sa amin. Baka kailangan nating bumalik kay Dr. Liza, sabi ni Ken, nag-aalala. Baka may alam siya tungkol dito. Isang gabi habang kumakain ng midnight snack, bigla na lang hinagisan ko ng kawali si Fiona. Pa, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Ken habang tinutulungan si Fiona. Nagdesisyon si Ken na harapin ako tungkol sa aking kakaibang kilos. Pa, kailangan na nating malaman ang totoo, sabi niya habang nakatingin sa akin ng seryoso. Isang gabi, nakita ako ni Ken na nanonood ulit ng static sa TV. Paanong ginagawa mo? Tanong niya. Pero hindi ko siya sinagot. Tumawa ako ng malakas at sinabing, kunin mo ang kahon, Ken. Nagtataka siya, pero sumunod siya sa utos ko. Sa kanyang pagkuha ng kahon, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila ba may ibang presensya sa aming bahay. Pa, anong nangyayari dito? Tanong niya habang hawak ang kahon. Habang hawak ni Ken ang kahon, naramdaman niya ang bigat nito at ang malakas na amoy. Pa, ano ba talaga ito? Tanong niya ulit, pero hindi ko siya sinagot. Naramdaman ni Ken ang malamig na hangin na tila ba may ibang presensya sa aming bahay. Pa, kailangan na nating malaman ang totoo, sabi niya habang nakatingin sa akin ng seryoso. Sa kanyang pagkuha ng kahon, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila ba may ibang presensya sa aming bahay. Pa, anong nangyayari dito? Tanong niya habang hawak ang kahon. Habang hawak ni Ken ang kahon, naramdaman niya ang bigat nito at ang malakas na amoy. Pa, ano ba talaga ito? Tanong niya. Pero hindi ko siya sinagot. Nang kunin ni Ken ang kahon, natagpuan niya itong bukas at naglalabas ng malakas na amoy. Pa, anong nangyayari dito? Tanong niya habang hawak ang kahon. Napagtanto ni Ken na natutulog ako sa kama at ang nakikita niya sa ibaba ay isang nakakatakot na bersyon ko. Pa, anong nangyayari dito? Tanong niya habang hawak ang kahon. Bigla siyang inatake ng doppelganger na may bulok na kaliwang braso. Pa, tulungan mo ako! Sigaw ni Ken habang sinusubukan niyang lumaban. Napagtanto ni Ken na ang kahon ay nagmanifest ng negatibong emosyon ko sa isang pisikal na anyo. Pa, kailangan nating itapon ito, sigaw niya habang sinusubukan niyang lumaban. Habang nawawalan ng malay si Ken, nagdasal siya na sana hindi magdusa ang kanyang ina at kapatid sa parehong kapalaran. Pa, tulungan mo kami, bulong niya habang nararamdaman ang malamig na kamay ko. Sa huling sandali, naramdaman ni Ken ang malamig na kamay ko na tila ba nagpaalam na sa kanya. Pa, mahal kita'y bulong niya habang nawawalan ng malay.
Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga negatibong emosyon ay maaaring magdala ng tunay na kasamaan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy stories. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan, minsan ang kahon ng damdamin ay mas mabigat kaysa sa iniisip natin.